ating lahat. Welcome po sa Metro North Day by Day Kapatiran. Ngayong araw po ay huling linggo ng taong ito. Isang pagpapala po na sama-sama tayong muli nagtitipon upang sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa buong taong ito, marami po tayong pinagdaanan, may saya, may lungkot, may mga tagumpay at may mga aral. Pero sa lahat ng ito, napatunayan natin na tapat ang Diyos at hindi niya tayo pinababayaan. Ngayong araw po na ito, gusto nating ialay sa Kanya ang ating pasasalamat at ihanda ang ating mga puso para sa panibagong taong Kanyang ibibigay. Tayo pong lahat ay magsitayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa buong taong ito. Salamat po sa buhay, sa lakas, at sa patuloy mong pag-iingat sa amin at sa aming mga pamilya. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Linisin mo po ang aming mga puso at tulungan mo kaming magpatuloy ng may pananampalataya at pag-asa. Habang papasok po kami sa panibagong taon, hinihiling po namin ang inyong gabay at presensya sa bawat araw. Pagpalain mo po ang aming simbahan, ang bawat pamilya, at ang aming pagsamba sa araw na ito. Naway maging kalugod-lugod sa inyo ang lahat ng aming mga gawin at sasabihin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Hallelujah. Praise the Lord. Bigyan nga po natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Mas malakas pa po yung palakpak ng may Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi nga po kanina, today is the last Sunday of the year. Year end is about to come but never an end in lifting His name on high. Let us glorify the Lord. Sama-sama tayo magtugtugan, mag-awitan, magsayawan ng mga papuring awit that only our one God deserves. Hallelujah! Binigyan niyo ako
langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas, ang magpawalang hanggang Panginoon. Halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. 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 Sa pinangkaramay ko, ang bingap niya na di naglalaho. Ako ay binabago, tinuturuan, pinalalago. At isang ako'y malayo, abot kamay na sumasalo sa mga pangangailangan ko. Patuloy na aakay sa katulad ko. Sa pinangkaramay ko, ang bingap niya na di naglalaho. Ako ay binabago,
ay hatid ang isang sulyap nyo. Sa pinakaramay ko, lingap nyo na di naglalaho. Ako ay binabago, tinuturo ang pinalalago. At minsan ako'y malayo, abot kamay na sumasalo sa mga pangangailangan ko. Patuloy na aakay sa katulad ko. Hindi mo man ang kaaway, napakala ka ng tukso. Tawagin ko lang ang iyong ngalan at siya'y lalayo. Sa oras man ng kagipitan, ang isip ay gulong-gulong. Sa biyaya ni Kristo ko ay pinupuno. Punong-puno. Sa pinakaramay ko, lingap nyo na di naglalaho. Ako ay binabago, tinuturo ang pinalalago. At minsan ako'y malayo, abot kamay na sumasalo sa mga pangangailangan ko. Patuloy na aakay sa katulad ko. Patuloy na aakay sa katulad ko. Patuloy na aakay sa katulad ko. Hallelujah! Aming Ama na nasa langit, tunay at banal ang inyong ngalan. Kay sarap niyong pag-alayan ng mga papuring awit para sa kanangalan niyo at pagtaas ng inyong ngalan. Patuloy namin kayong sinasamba sa mga oras na ito. We are humbly bowed down before you. Ibinibigay namin ang karangalan sa lahat ng aming saloobin, kaisipan, intensyon at gawa. Malugod kayo, Panginoon, sa mga oras na ito at ipadama sa amin ang inyong kapangyarihan at presensya. Let your Holy Spirit work in us. Hallelujah. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, I will heal from heaven, forgive their sins and heal their land. If my people will humble themselves and pray, return to me and I will return to you. You will be my people and I will be your God. Return to me and I will return to you. I'll give you a heart to know me and I will be your God. If my people will humble themselves and pray. As your people, we have turned and walked away from the truth, from the light, from the way. We confess we have failed. We humble our hearts today. Will you hear
from heaven. Forgive our sin and heal our land. As your people, we humble ourselves and pray. You said, return to me, and I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Return to me, and I will return to you. I'll give you a heart to know me, and I will be your God. If my people will humble themselves and pray, we cry out to you, we cry out to you. Lord, have mercy on your people. We humble ourselves and pray, and turn from our wicked ways. Lord, have mercy on our nation. Forgive us of our sins. Revive our hearts again. We return to you. 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 Oh, yes, we do. We return to you. 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 Oh, yes, we do. You said, return to me, and I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Return to me, and I will return to you. I give you a heart to know me, and I will be your God. If my people will humble themselves and pray, if my people will humble themselves and pray, if my people will humble themselves and pray.
our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Glory of you, we're surrounded by many who have crossed that river before, and this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray.
your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Letting go of my pride, I lay down my desires just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will see you, Lord. Jesus, nothing compares to His grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Hallelujah. Praise the Lord for your unending love forever
Father in heaven, holy is your name. We come before you with humble hearts, choosing to return to you, Lord. Forgive us, Lord, and draw us close once again. Thank you for an unending love that welcomes us, restores us, and never lets us go. As we listen today, bless our speaker, Lord. Let him be your mouthpiece in conveying your message for us. Quiet our minds and open our hearts. Remove distractions, soften our spirits, and help us receive your word with faith and obedience. Let your will be done in us. Speak, Lord, for we are listening. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po yung mga nagdaang Pasko natin? Konti lang yung nagsabing masaya. Di ba masaya? Maraming regalo, di po ba? Marami po tayo nung na-receive na regalo. Lalong-lalo na sa mga senior citizen na katulad ko. Marami po, di ba? Well, kahit po hindi maraming regalo, kaya dapat po tayo maging masaya. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Naging oily skin po siya, di ba? Sa kakakain ng lechon. Napakasarap po ba? Well, dapat po tayong maging masaya dahil ang magandang regalo sa atin ay si Kristo. Amen? Well, pag-usapan po natin itong bagong taon na darating. Handa na po ba tayo na salubungin yung year 2026? Napaka bilis ng panahon. Kailan lang, teenager ka pa ngayon. Senior na. Well, marami po, na maraming tao na nagsasabing, masayang-masaya sila. Masayang-masaya sila. Bakit po? Maaring nagkaroon po ng magandang, nag-boom yung kanilang business. Itong mga nakalipas na panahon. O maaring maganda yung nakuha nilang trabaho. Maganda yung trabaho nila. Maganda rin yung sahod, di ba? Kaya masayang-masaya. At ganoon din po, maaring sa tagal-tagal na panahon, dumating po yung kanyang inihintay na forever. Actually, wala na pong forever eh. Well, yung iba po, sinasabing kanina, masayang-masaya, ngayon po, masaya. Isa lang, masaya. Maaring masaya sa pagsalubong itong bagong taon dahil yung tama-tama lang yung kanyang mga pagpapalang natanggap sa ating Panginoon. Yung bang sapat sa kanilang pangangailangan. Ganon din, mayroong mga tao naman na kabaligtaran yung una. Hindi masaya. Bakit po? Maring hindi masaya dahil nawalan ng trabaho kung kailan mag-2026 mawawalan ng trabaho. O hanggang ngayon ay wala pa siyang trabaho. O maaaring nalugi ang business nila. O maaaring hindi masaya dahil maraming sasalubong sa kanila itong 2026 na bayarin. Di po ba? Ano po mga bayarin natin? Sa bahay, di ba? Ano pa? Sa loan, sa mga credit card. Kung meron halos dito, meron mga credit card dito eh. Ano pa po?
mga iba't ibang bayarin na dapat nating we are responsible for this to pay ito mga bayarin nito. Ibig sabihin, in short, lubog sa utang. Kaya masasabing hindi sila masaya sa pagsalubong ng bagong taon o sa mga susunod pang mga darating na taon. Baka meron po rito na ngayon parang meron takot sa pagsalubong sa bagong taon. Para bang nawawalan sila ng pag-asa dahil sa kahirapan sa buhay, dahil sa pagdurusa. Kaya nawawalan sila ng pag-asa upang salubungin ito pong bagong taon. Well, mga kapatid, pakinggan natin yung mensahe ng Diyos. Alam ko, itong mensaheng ito ay para sa atin. Lalong-lalo na sa mga nawawala ng pag-asa. Amen? Tayo po'y manalangin. Mapagpala, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, O Lord, sa pagkakataon muli. Kami po ay binigyan mo ng mensahe, O Diyos, upang kami po ay palakasin, O Diyos, sa mga buhay namin, O God. Salamat, Panginoon, sa Santong Espiritu na narito, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang iyong abang lingkod, Lord, gamitin mo po, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Lord, anumang gawa ng dyablo sa oras na ito, Lord, ay amin pong pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Lord, let your word speak to us, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maintindihan ang iyong mga salita sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. So, ang aking mensahe po ngayon, pinamagatan ko pong do not fear. Napakasimple po, ano? Pakinggan, do not fear. Huwag tayong matakot. Ito po yung makikita sa Isaiah 41:10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. What a wonderful verse. Napakagandang verse na ito, no? God spoke to His people. Ibig pong sabihin, God, ito pong mensahe ito, spoke to the Israelites. But, He also spoke to us. Tayo rin po. Kabilang tayo sa mensaheng ito. So, ang historical background po ito ay nung ang mga Israelites, particularly this is a Judah, no? So, sila po ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. They disobedience God dahil sa kanilang paggawa ng kasalanan. Kaya ang Diyos, inayahan niya na sakupin sila ng mga Babylon Empire. So, dahil dito, sila po'y naghirap. Dahil from Jerusalem, itinapon sila dun sa lupain ng Babylon. Sila po ay naging alipin doon sa lugar na kung saan sila tinapon. Ito pong historical background nito ay makikita sa 2 King chapter 25 at ganoon din po 2 Chronicle chapter 31 and Jeremiah chapter 52. But then ito pong Isaiah, ito po yung kung saan malapit na silang palayain, maging malaya sa lugar na ito at ibabalik muli sa Jerusalem. So, alam niyo po, napakatagal na panahon, for 70 years, ayon sa Jeremiah 29, na sila ay naging alipin doon sa lupain ng Babylon. And the context of this Isaiah 41:10 is about the powerful message of God with comfort and promise to the Israelites.
And also, hindi po ito sa mga Israelita lang. Ito po ay para sa atin din, mga kapatid ko. Na maging malaya sa mga bagay-bagay na nag-alipin sa atin. There are 5 important words of encouragement dito po sa Isaiah 41:10. Number 1 is, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Number 3, I will strengthen you. I will help you. Number 4, and number 5, I will uphold you with my righteous right hand. So, ito po yung itatakal natin ngayon. Pag-uusapan natin isa-isa. First encouragement is, do not fear, for I am with you. This is about the proclamation of the presence of God with a command and promise to His people. Gustong ipahayag ng Diyos sa mga Hudyo, ito pang mga Israelites, na huwag silang matakot, huwag silang mawala ng pag-asa dahil sila'y makakaalis dito po sa pagkaalipin nila sa Babylonia. Maaring yung kahirapan nila na naranasan noon, naisip nila, nagtatanong sila sa kanilang sarili, where is God? Nasaan ang Diyos na tutulong sa amin upang kami ay makalaya sa pagkaalipin? Kaya, dahil dito, nakita ng Diyos yung kanilang paghihirap. Kasi alam niyo po, ang sabi dun sa Isaiah chapter 40, napagbayaran na yung kanilang mga kasalanan. That's why this is the time na tutulungan sila ng Diyos upang makalaya dito po sa the land of Babylon. Well, and this message is only for us, chosen by God. Ganon din, ibinilang tayong maging anak ng Diyos. Alam niyo po, kagaya ng mga Israelites, kahit paulit-ulit tayong nagdi-disobedience sa Diyos, nandyan lagi ang grace ng God para sa atin. Alam niyo po, ang kahalagaan po nito yung presensya ng Diyos sa atin, dahil tayo pinili. Mapalad tayo dahil tayo ay pinili ng Diyos, kaya ang Diyos ay lagi sa atin. Kuminsan po, parang feeling natin, parang ramdam natin pagka dumarating yung mga pagsubok sa buhay. Parang ramdam natin parang malayo ang Diyos sa atin. Parang tinatanong natin, Lord, nasaan ka? Lord, bakit nangyayari ang mga bagay nito? Bakit nahihirapan ako sa buhay? Bakit puro dusa na lang ang aking naranasan ngayon? Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ay lagi nating kasama. Amen? Minsan naman parang kinokonsensya natin ng Diyos eh. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay, para bang, Lord, kung bakit ako naglilingkod sa iyo, ngayon ko naranasan ang mga bagay na ito. Alam niyo po, hindi naman po masama ang magtanong sa Diyos. Ang masama rito, magtatanong ka sa Diyos na may panunumbat sa Kanya. Maaaring may mga dahilan po kung bakit nangyayari yung mga bagay nito sa buhay natin, yung kahirapan, yung kawalan ng pag-asa. Maaaring ang Diyos ay gustong subukin kung gaano yung pananampalataya mo sa Kanya. He want to test your faith. Kung gaano ka katapat sa Kanya. Kagaya kay Job. Halos lahat, alam po natin ang istorya ni Job. Halos sa kanya lahat ay nawala. Yung kanyang pamilya, yung kanyang kabuhayan, halos yung kanyang sarili, makita natin, nagkasugat-sugat. Pero, nawala man sa kanya ang lahat, ang hindi nawala sa kanya ay yung katapatan niya
paniniwala niya sa Diyos. Kung babasahin po natin sa Job chapter 2, verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. May tanong po rito. Blessing lang ba ang dapat nating pagpasalamat sa Diyos? O pati yung pagdurusa o yung paghihirap na dapat natin pasalamatan ng Diyos? Of course, both of them. Naghihirap ka man o nabibless ka man, kailangan pasalamatan ng Diyos. O baka naman yung suffering natin, may mga dahilan. Kasi lahat ng nangyayari, lahat ng mga hindi magandang sitwasyon na nangyari sa buhay natin, mayroong purpose ang ating Panginoon. Maaring suffering natin, may gustong tinuturo sa atin ng Diyos. Kagaya ng mga Israelites, gumawa sila ng kasalanan, but they paid their sin with a lot of consequences in their life. Maaring gusto ng Diyos, dahil ng Diyos, kaya nangyayari ang mga bagay na ito, gusto kang ituwid ng Diyos. Alam niyo po, gaya ng marami pong commitment, mga Christian na maraming commitment. Dati ang sipag-sipag na dumadalo sa mga gawain. Lalong-lalo na, sa mga Bible study, excited siya na mag-aral sa mga salita ng Diyos. Ganon din sa Sunday worship. Excited siya. Minsan maagang-maaga. Gusto niya mapurihan ng Diyos, lalo sa kanyang buhay. Pero bandang huli, anong nangyayari? Hindi niya na nagagawa ang mga bagay nito. Bakit? Dahil sa paghahangad. Marami po ang nalilihis o nawawala, lalong-lalo na sa gawain. Pansinin niyo po, ang isang tao, makikita natin, unti-unting nagbabackslide. Unti-unting sa backslide, siyempre, gano'n, yung palihis. Hanggang totally, hindi mo na makita. Bakit? Dahil sa paghahangad na makakita ng maraming salapi. O maraming paghahangad na maraming bagay-bagay na nais niyang hanapin sa kanyang buhay. Alam niyo po, sa paglilingkod mo sa Diyos, nagkulang ba ang Diyos sa atin? Alam po, ito po ay isang delikadong sitwasyon bilang isang Kristiyano. Kapag naghangad ka ng higit pa sa pangangailangan mo, ikaw ay masasadlak sa maraming kapigatian. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10-11, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mabuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. So, alam niyo po, napakagandang mensahe ito, no? Napakagandang verse na ito, no? Sabi niya rito, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po masama na meron kang pera o maraming pera. Ang masama rito,
ang pera ang siyang hahawak sa iyo. Dapat ikaw yung hahawak sa pera. Kasi pag ginawakan ka ng pera, kung saan ka dadalhin. Hanggang mapapalayo ka na sa Diyos. Para hindi ka masadlak sa kapighatian, mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos bago ang lahat-lahat ng bagay. Huwag mong unahin yung paghahanap ng mga salapi dahil mapapagod ka lang, mga kapatid ko. Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kung babasahin na, parang napakasimple lang. No? Seek first, pero mahirap gawin. Alam niyo mga kapatid, kung magpahanggang ngayon, hirap na hirap ka pa sa buhay. O nawawala ng kapag-asa dahil sa kahirapan sa buhay. Mga kapatid, ibahin mo yung pamamaraan ng iyong paghahanap. Kung dati, anong ginagawa natin? Habol na habol tayo sa blessing. Inahabol natin yon. Kaya tayo napapagod. Ang blessing ang una, pangalawa ikaw, pangatlo lang ang Diyos. Baliktarin mo ito, kapatid, ng pamamaraan ng iyong paghanap. Mauna ang Diyos, pangalawa ikaw, pangatlo, baligtad, ahabulin ka ng blessing. Di po maganda na sumusunod ka sa Diyos, tapos yung blessing, kasunod mo, habol-habol ka niya. Dati-dati, habol-habol ka sa blessing kaya napapagod ka Kaya ibahin mo yung pamamaraan ng iyong paghahanap. Well, kapatid, ganun pa man, anuman ang nagiging sitwasyon natin sa buhay, o naghihirap man tayo, o nagdurusa man tayo, God is with us. Kasama natin ang Diyos, kapatid ko. Remember, God is never surprised by our circumstances. Alam ng Diyos yung pinagdadaan natin ngayon, at alam ng Diyos yung pagdadaanan pa natin sa mga darating na panahon. Only God wants us to have faith in Him. Rather na magpadala po tayo sa problema. Kung titignan natin, sino yung nagsasalita na nagsasabing, I am with you? Di po ba ang Diyos mismo? Bakit ngayon, mga kapatid? Bakit tayo natatakot? Narapin natin yung darating na taon. Huwag ka matakot, kapatid ko. Ito yung pangako ng Diyos. Sumasa atin ang Diyos. Pangalawa, do not be dismayed, for I am your God. Yung dismayed dito is to be discouraged. Yung bang pangamba ay ang pangamba ay isang bagay para tayo ay paghina ng loob. Fear and dismay, there's something different. Fear is to be afraid of. Yung dismay, sabi, concern and distress caused by something unexpected. Ito yung nangangamba ka sa isang bagay na hindi pa tiyak na nangyayari. Ano po yung kadalasan? Kagaya ng example. Kagaya ng isang kumpanya, nagtatrabaho sa isang kumpanya, ngayon, nababalita mo na may nagtatanggalan na. Ngayon, ang nangyayari sa atin, nangangamba na tayo. Paano na kung kasama ako doon sa mga natanggal? Paano na yung pamilya ko? Paano ko papakainin ang aking pamilya? Paano na kami kung ako ay kasama sa natanggal sa trabaho ito? Alam niyo, kapatid, ang tendency nito, magkakaroon ka ng stress. Hindi ka na makatulog,
Dahil sa kakaisip mo, doon sa tanggalan na yan na hindi pa nangyayari, tinanggal mo na yung sarili mo sa trabaho. Kaya kapatid, huwag tayong mangamba sa araw ng bukas kung ano yung mangyayari. Ang sabi nga ng Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mga kapatid ko, sapat na isipin natin ngayon, yung problema natin ngayon. Huwag muna isipin yung araw ng bukas. Kasi may stress ka lang eh. Mawawalan ka ng kapayapaan. Bakit? Alam mo ba yung mangyayari bukas? Hindi. Diyos lang ang nakakaalam nito. Kaya kailangan meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Dahil siya lang ang nakakaalam sa araw ng bukas. Napakaganda po ito pong encouragement na ito. Ano? Do not dismay, for I am your God. Alam niyo po, this is the identity of God. Siya ay nagpapakilala. Para bang nagpapakilala sa atin kapag tayo ay nangangamba, para bang, hoy, ako ang Diyos mo. Narito ako. Kasama mo ko. Ako ang Diyos mo. Kasi madalas sa pangangamba, nakakalimutan natin ang Diyos. Napapalitan yung pananampalataya natin, mapapalitan ng takot. Kaya, hindi tayo nagiging malaya sa mga bagay na ito. Ano po yung madalas na pinangangambahan ng tao sa kasalukuyan? Ano po yung basic needs? Di ba? Yung foods, yung shelter, ano pa po? Ito po yung basic needs na pinangangambahan ng tao. Alam niyo po, minsan lagi natin inaalala yung ano kaya yung kakainin namin bukas? Ano kaya yung papakain ko bukas sa aking mga anak? Alam niyo po, ang pag-alala o yung pangamba ay ito ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Anong sabi niya? Kaya sinasabi ko sa inyo sa Matthew 6:25-26, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng iyong katawan, hindi ba't buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa sa damit. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Kaya nagtitipon sa kamali. Ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa ibon? Tanong ko po rito sa inyo. Nakakita na po kayo ng ibon na nag-aalala? Nakakita na po tayo? Yung bang nag-aalala yung ibon? Nung makita ko, parang malungkot, parang nilalala niya yung kanyang pakakainin. O tao, meron po tayong kilala na nag-aalala. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha po bang nag-aalala yan? Alam niyo, parang napakasimple lang yung ano, no? Yung sinabi rito, no? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim. Tingnan mo yung mga ibon. Sa umaga, ano po yung makikita natin? Yung karakter ng ano, ibon. Diba? Minsan nahingayin tayo. Sila yung nagiging ano natin, alarm clock natin. Dahil sa paghahanap ng kanilang makakain. Meron po sila nahanap? Yes, because God feeds them.
Lalo na tayo anak ng Diyos, tapos mangangamba ka kung ano yung kakainin mo sa araw ng bukas. Hindi sila nag-iimbak ng pagkain, ha? Kain sila ngayon, bukas, wala silang pakialam kung anong kakainin nila. Pero, God feeds them. Ganon din tayo, mga kapatid ko. Huwag tayong mangamba para sa araw ng bukas. Ngayon, may tanong po, kilala ba natin ang Diyos sa buhay natin? What are the attributes of God? Ano ba yung mga katangian ng Diyos? Una, yung omnipotence, all-powerful God. Diyos na makapangyarihan. Isaiah 44:6, I am the Lord all-power, the first and the last, the one and only God. Omnipresence. God is present everywhere. Ang Diyos, siya ay nasa lahat ng dako. Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Omniscient, all-knowing God. Diyos na nakakalam ng lahat ng mga bagay. Psalm 139:1, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ito po yung katangian ng Diyos na sinasamba natin, ibig sabihin na pinaniniligan natin sa ating buhay. Kailangan po ba tayong mangamba sa buhay natin? Kung ito yung Diyos natin. Kaya mga kapatid ko, kung kilala natin ang Diyos, fear not. He is with us and He is our God. Another promise is, I will strengthen you. The word strengthen basically means to be courageous, of good courage, steadfast-minded, and also to make strong. Sa Hebrew po, strong and to be stronger. Alam ko po, at alam nyo rin, yung pagiging Kristiyano, ay hindi po tayo ligtas sa pagsubok. Ako, kayo po, ay daranas ng maraming pagsubok. But, once na dumating po ang pagsubok, God will strengthen us. Palalakasin ka ng Diyos, kapatid ko. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan na lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Ano sabi? God is faithful. Tapat ang Diyos. Ang kapatid ko, ang sabi rito, wala pang pinahintulot ang Diyos ng mga pagsubok na hindi mo kaya. Bakit po hindi natin nakakayanan yung mga pagsubok? Kasi po, nakapokus po tayo doon sa pagsubok. Hindi tayo nakapokus dito sa kanya mga sinasabi, na siya'y tapat. Alam ko po, marami po sa atin dito na dumaan na maraming mabibigat na pagsubok sa buhay. Marami rin ang napagtagumpayan ito dahil pinanghahawakan nila itong salita ng Diyos. Meron din na naigugupo yung tao sa pagsubok. Kaya po, dapat po tayong manalig na siya'y tapat sa atin.
Kagaya po ng isang agila, no? Ang sabi sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ano ba yung agila? Ano po ba yung agila? Nakakita na po tayo ng agila, di ba? Bakit ginawang magandang halimbawa ang isang agila? Kasi po, eagles have a unique ability to soar above the storm. Kaya po, like eagle, we can use the challenge in our lives to soar above the storm. Alam niyo ba mga kapatid, kung bakit tayo nanghihina at nawawala ng pag-asa at lakas sa pagharap ng pagsubok? Kasi dahil tayo ay nasa ilalim ng bagyo. Dapat para mawala yung maging malaya tayo sa mga bagay-bagay, yung paghihirap, yung mga pagsubok sa buhay, dapat nasa taas tayo, kagaya ng agila. Alam niyo po, I want to give you an example, Ito pong, habang tayo po ay paakyat sa isang hagdanan, di ba meron pong landing sa baba, meron pong landing sa taas. Tayo po ay umaakyat. First step, umaakyat po tayo. Pero nandun po yung mga bagyo, mga pagsubok. Ganon din po, nandun ang diablo para ataking kang pababa. Pangalawa, ganon din po. Yung minsan nasa kalahatian na tayo, hinahatak tayo pababa. Hanggang dumating doon sa landing sa baba. Pero kung tayo po ay patuloy na umaakyat, kahit mahirap ang buhay, kahit anumang problema sa buhay, kailangan akyatin natin mga kapatid, hanggang makarating tayo sa landing. When you reach the landing, dun sa taas, you are like an eagle. Makikita mo yung mga problema sa buhay. Hindi ko sinasabing hindi ka magkakaroon ng problema kapag nandun ka na. Ibig sabihin, we are above the problem. Hindi po yung alam niyo po yung atlas, yung hawak-hawak niya yung mundo. Ang bigat po nun. Diba? Ang bigat po yun. Why don't you give to God yung mga problema ito? Huwag mo pasanin lahat ng problema. Nandiyan po ang Diyos, Huwag po tayo magpadala sa problema, mga kapatid ko. Dahil kung minsan, ang problema dadalhin tayo kung saan-saan. Minsan, dadalhin ka ng problema. Saan? Sa bad influence ng mga kaibigan. Yung dati mong gawi. O minsan, dadalhin ka ng problema doon sa pinakamataas na building. Ano gagawin mo doon? Sabi ng diablo, hindi mo na kaya yan. Tumalon ka. Hindi mo na kaya yan. So, anong ginagawa ng karamihan? Nagpapakamatay dahil sa pagsubok sa buhay. Meron po kong isang, ito ay totoo, Nung nasa Dubai po ako, meron po kaming kasama sa church na meron siyang kasama sa bahay. Ang ganda ng trabaho. Pero, maganda nga ang trabaho, may loan. Alam mo na po sa Dubai, uso yung loan. Depende sa sahod mo. May credit card. Dahil po dito, natambak po yung utang niya. Lubog siya sa utang. Marami pong mga tumatawag sa kanya, hindi na siya mapakali. Hindi na siya, ang ganda ng buhay niya Masigla yung yung katawan, yung pamilya niya, okay lang. Pero bandang huli, kapatid, nakita na lang, nasa fire exit, nakahang ang kanyang katawan.
nagpakamatay dahil sa utang. Hindi po masama yung magkaroon ng credit card. Ang masama rito, ubos, sagad lahat, pero wala kang pambayad. Naranasan ko po yun. Ilang years din ako nakatali doon sa mga credit card na yan. Kaya nung nakawala na ako sa mga utang na yan, never na po. Well, mga kapatid ko, anumang panghihina mo ngayon, palalakasin ka ng Diyos. Manalig ka, manampalataya sa Kanya. Another one is, I will help you. Hindi pa natapos magpahayag ang Diyos na sabihin sa mga Israelita, for I am with you, I am your God, I will strengthen you. Ngayon, itong pangapat, I will help you. Dapat nga, hindi na ipinahayag ng Diyos sa kanila ito eh. Dahil naranasan nila yung Diyos kung paano kumilos sa kanilang mga buhay. Yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa kanila, naranasan nila yon. Pero bakit? Nawala yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, sa kabila ng takot, tayo rin, sa kabila ng takot, tinutulungan tayo ng Diyos. Alam niyo po, sa gitna ng ating takot, sa gitna ng ating kahirapan, sa gitna ng ating kawalan ng pag-asa, nandiyan pa rin ang pagtulong ng Diyos sa atin. Sa katunayan po, itong mga nagdaang panahon, di ba? Yung mga nagdaang taon, hanggang ngayon, 2025. Pinabayaan po tayo ng Diyos. Hindi po. Naging sapat yung tulong ng Diyos sa atin. Kung hindi tumulong ang Diyos sa atin, wala na tayo rito. Yun lang po yung pong hindi ka nagkasakit ng maluba. Sa buong taon, hindi ba tulong ng Diyos yun? Yung hindi ka na-aksidente sa buong taon na ito, di ba? O may nangyaring masama sa iyo, di ba tulong ng Diyos yun? We have to thank God about this. Sa Kanyang tulong. Yun lang wala kang walang trabaho. Di ba? Wala bang tulong yung Diyos sa iyo? Kumakain ka pa kahit wala kang trabaho. Minsan, nag-i-snack ka pa sa gabi. Wala bang tulong ang Diyos sa iyo? Alam niyo po, kailangan tayo ay magtiwala at maniwala sa Diyos. Like Moses po, when Moses leads Israel to the Red Sea, ano pong nangyari? Natrap sila between the sea and the Pharaoh army. Natrap sila. Wala na silang wala na silang maisip na daan kung saan sila magiging malaya. Kung atras sila, nandiyan yung mga army. Palapit Saan sila? Pupunta sa dagat. Lalangoy? No. Pero ano pong ginawa ni Moises sa sitwasyon na ng kawalan ng pag-asa? He cried out to the Lord. Ang sabi niya sa Exodus chapter 14 verse 15-16, Then the Lord said to Moses, Why are you crying out of me? Tell the Israelites to move on, raise your staff, stretch out your hand over the sea to divide the water
so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Dito po, makikita natin, pagtawag ni Moses, immediately, gumawa ng paraan ng Diyos. Kung ano yung bilis ng pagtawag ni Moses, ganun din kabilis sumagot ang Diyos sa kanya. Ganun din tayo mga kapatid ko. Kung gaano kabilis yung pagtawag natin sa Diyos, ganun din yung kanyang pagtulong sa atin. Kung pansinin po natin yung buhay ni Moses, sa kabila ng panganib, bakit hindi man lang siya natakot? Anong dahilan? Bakit hindi siya natakot? Alam niyo kapatid, bakit hindi siya natakot si Moses? Kasi alam niya yung Diyos na kanyang sinasamba. Alam niya na ang Diyos na kanyang sinasamba ay tutulungan siya kapag siya ay tumawag. Kaya mga kapatid, sa oras ng kapigatian, sa oras ng kahirapan, tumawag tayo sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang pagtawag sa Diyos ay kalakip na may pananalig at pagtitiwala sa kanyang mga pangako sa atin. Ang sabi ng Psalm 50:15, "Then call on me when you are in trouble, and I will rescue you, and you will give me glory." So, dito, malalaman po natin na mapapatunayan natin na totoo ang salita ng Diyos, na totoo ang pangako ng Diyos sa mga buhay natin. Kung mayroong kang karamdaman ngayon, tumawag ka sa Diyos. Pagagalingin ka. Ganon katindi yung sinasamba natin Diyos. Kung may problema ka, parang nahihirapan ka na sa buhay, tumawag ka Diyos. O may problema ka man sa pamilya, iniwan ka man ng asawa mo, iniwan ka man ng mga anak mo, pero ang Diyos, tandaan natin kapatid, iniwan ka man ng lahat, hindi ka iiwan ng Diyos. Dahil sa iyo ang Diyos. Kaya kahit tayo nasa mahirap na sitwasyon, we need to fix our eyes to Him. Fix our eyes to Him and walk faithfully. Hindi po doon sa kung saan tayo nakatingin. Sa Diyos lang po tayo tumingin. Kasi pagka wala kang pera, saan ka titingin? Sino nga hanapin mo? Si Mr. Singh. Kilala niyo po si Mr. Singh? Bombay ba yun? Ay, nagbibigay ng 5-6. Tuwan-tuwa ka pero maya-maya sa pagbabayad, mahirapan ka na. Dapat, kapag may problema, especially financially, first God. Seek first God. Priority mo ang Diyos, wag kung saan-saan. Minsan nga, yung in-expect mo na kaibigan na tutulong sa iyo, magre-reject sa iyo. Di ba? Pero ang Diyos, kapag lumapit ka sa Diyos, He will never reject you, kapatid ko. Tutulungan ka niya. Baka sabihin, ang bobo lang ako. Totoo ito, kapatid ko. Maging sa buhay ko, naranasan ko. Yung tulong ng Diyos. Yung tulong ng Diyos, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, hindi ba yan tinutulungan ng Diyos? Dati-dati, sexy niyan. Oh. Di ba? Tinutulungan ng Diyos. Alam mo kapatid, yung pagtulong ng Diyos ganito, binigyan ka ng tiyan ng Diyos. Kinrate ka niya, binigyan ka ng tiyan.
Ibig sabihin, ang tiyan na ito ay gugutumin ng Diyos? Hindi. Binigyan ka ng tiyan ng Diyos para busugin ito. Yun ang Diyos na tutulong sa atin. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Dati lit yan. Di ba? Yan ba yung hindi tinutulungan ng Diyos? Amen. Napakabuti ng Diyos natin. Hindi siya nagkukulang. Sapat-sapat ang binibigyan niya sa atin. Huwag po kayong magalit sa akin, ha? God will never reject you. God will always help you in times of needs. And lastly, I will uphold you with my righteous right hand. This signifies God's power, authority, and blessings, assuring His people will lift them up. Alam niyo po, the promise of Isaiah 41, it gives us assurance God will keep us standing. Ito po ay reliable and most dependable, will protect and preserve us and continue to obey His word. God is faithful with His right hand. Alam niyo mga kapatid, bakit tayo unting-unting nilulubog ng problema sa buhay? Dahil nawawalan po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ito lagi kong sinasabi, magtiwala ka. Para bang gusto ko yung alugin, magtiwala ka sa Diyos. We have to build our faith, mga kapatid, through His words. Kasi, ang kamay ng Diyos ay makapangyarihan. Minsan, kapatid, dahil sa laki ng problema mo, minsan, hindi mo alam, kinakalong ka na ng Diyos. Minsan, naluluha ka na lang eh. Hindi mo alam, God is lifting you up. You know, yung pong paglubog, like Peter, iyan ko po na yung kay Peter, Nung si Peter, nung lumakad siya sa tubig, ito po yun. Nung si Peter sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw yan, sabi mo sa akin, pupunta ako riyan. Anong ginawa ni Peter? Makbang, di ba? Hindi siya lumupo. Maganda yung pananampalataya. Hindi siya lumubog sa tubig, ha? Lumakad siya, yung mga nasa kaligtaan na siya, nakita niya ano po yung nakita niya? Malakas na hangin. Naramdaman niya, nakita niya yung malakas na hangin. Anong nangyari? Unti-unting lumulubog. Bakit po? Dahil sa maliit niyang lumit yung kanyang pananampalataya. Dahil dati nakapokus siya sa Diyos, nakalakad siya sa tubig, pero nung makita niya yung storm, lumubog siya. Kasi nakapokus siya. Nawala yung focus niya doon sa Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid ko. Ang sabi nga ng Hebrew chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dahil tanging Diyos lang po ang nakakahawan sa atin. Bakit tinulungan si Peter? Mahal niya si Peter. Ganon din tayo kapatid ko. Kapag ikaw ay lumubog sa problema, hakahin ka ng Diyos to stand up. Magpapakilala sa iyo ang Diyos. Ako isa sa iyo, sabi niya. Ako ang Diyos mo. Tutulungan kita, bibigyan kita ng lakas. At ililigtas kita sa mga pagsubok mo sa buhay. Mga kapatid ko, bilang conclusion po sa ating mensahe ngayon, kung nais natin mapagtagumpayan ang mga takot sa buhay natin, itong darating na 2026, o sa mga iba pang mga panahon, dapat natin pagtibayan yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa mga salita ng Diyos.
Because faith is the cure of fear. Dahil ang pananampalataya ang siyang lunas sa mga takot natin sa buhay. Do not concern about the situation around you. Instead po, i-focus natin ang ating paningin sa Diyos, lalong-lalo na yung kanyang mga command at mga promise niya sa buhay natin. Panghahawakan po natin ang kanyang sinabi, ako'y sasayo, huwag kang matakot, ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan, at ililigtas. Panghawakan po natin. Purihin po ang Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming narinig ngayong umaga. Naway magsilbi po ito ang gabay sa aming desisyon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa oras pong ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming mga handog at ikapo ng buong puso. Patuloy niyo pong pagpalain ang gawa ng aming mga kamay at naway ikaw lamang po ang siyang malugod sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking mga kamay, naghahandog tanging alay. Mula sa puso ko'y tigil, pasasalamat na hatid. Upang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Ang tinig na umahawig, mga papuri ang inihahati, masasalamat ang sinasabi, kagalak ay walang panig. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo din ang galing. Nakalaan tungo sa inyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa. Purihin ang dakilang Diyos sa mensaheng inihatid sa atin ni Kuya Frederick Ginto na may pamagat na Do Not Fear. Maraming salamat po. Welcome po sa ating mga first-time attendees. Kung wala pa po kayong fellowship na dinadaluhan, ay welcome na welcome po kayo dito sa Metro North Day by Day Kapatiran. For our worship service schedules, sambahays, online service, Bible studies, and regular activities, may printed list po tayo ng mga ito sa ibabaw ng ating mga offering box na maaari niyo pong maiuwi. Prayer fellowship every Sunday, 7:30 po ng umaga hanggang 8:30 a.m. at our JSS room. Membership class every Sunday at 9 a.m. Sunday school time. Meron din po tayong Lord's Supper on January 4, 2026 and Kaliwanagan Seminar January 4, 2026 at 1:30 p.m.
Magkakaroon po tayo ng YAPS Fellowship today at 2:30 p.m. Happy birthday kina Kuya Carlo Natividad last December 23 at kay Ate Brittany de la Cruz po ngayong araw, December 28. At sa lahat ng may karawan sa linggong ito, mapuno nawa kayo ng masaganang pagpapala ng ating Diyos Ama sa Langit at magkita-kita po tayo muli sa susunod na taon, and God bless us all day by day. Do not fear. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, do not fear. Yan, huwag kang matakot, no? Alam niyo, maraming mga scholars ang naniniwala na there are 365 praise na salitang fear not, o do not fear, or do not be afraid. Sabihin, kada isang araw, isang verse. Kung in other words, kung gigising ka sa isang araw, dapat yun ang unang-unang sigurong verse na pwede mo i-contemplate, yung huwag kang matakot. Dahil hindi naman ibig sabihin na hindi nakakatakot ang mundo, kaya huwag kang matatakot. Dahil dapat kilala mo yung Diyos mo kung bakit hindi ka natatakot. At because God's presence is with you, kung tinanggap mo na ang Panginoon, and God is in control. And God also provides kung ano mo yung mga pangangailangan natin. Sabi nga ni Lord, di ba? Alam ko sa Bible, sinabi ni Lord, talinhaga na maging daw yung mga ibon na bumabagsak, yung namamatay. Alam daw ni Lord yun walang hindi lingid na sa Kanya. Tayo pa kaya? Alam niyo ba yung pagkurap ng mata? Alam ni Lord yun. Di ba dala kung kirat ka, ha? O si boy kurap ka. Di ba? Alam niyo ba na there are 15 times o to 20 times averagely ang pagkurap ng isang tao kada isang minuto. Siguro hindi natin napapansin, di ba? Pero alam ni Lord yun yung pagkurap ng ating mata. At kung bakit inimbento raw ng Panginoon yung pagkurap na yan, para protection daw yan ng ating kornea. At the same time, para magbigay daw ng moisture yan, kaya may purpose para lagi daw basa yung gitna ng ating mata. No? At alam nyo, milliseconds ng pagkurap natin, nakakapagbigay daw yan ng pahinga sa utak natin. Can you imagine, no? Sabihin, talaga may purpose ang lahat ng bagay. Ngayon, kung hindi ka kumukurap, malamang isda ka. No? Kasi isda naman, di naman kumukurap yun. Di ba? Pero kung kunyari 6 to 7 times ka lang kumukurap kada isang araw, ibig sabihin daw nakatutok ka sa TV, sa gadget, kaya ganun. At ayun daw yung madalas na nangyayari kung bakit sumasakit yung mata mo, kasi nga, hindi mo na-meet yung standard, yung average. Di ba? Pag inaantok ka, siyempre, madalas kang kumukurap, right? Pero pag kumurap ka, bigla kang hindi na bumuka yung mata mo, bahala kayo doon. Ibig sabihin, tulog ka na nun. Ay, nako. At mabuti na lang, no, ang Panginoon ay lagi nating kasama. Naalala ko nga yung merong praise na sinasabi, security is not the absence of danger. It is the presence of God. Pag lagi kang natatakot, ibig sabihin, iniisip mo, hindi mo naiisip ang Diyos. Yun lang yun. The reason why fear increases. Pero pag may problema ka, tapos nadi-diminish yung fear, in other words, naiisip mo kasi yung Diyos. At kung araw-araw mo naiisip ang Diyos, mas lalo mong na-overcome yung takot. Hindi ibig sabihin na walang takot. Mas lalo ka lang nagiging aware sa presence of God in your life. Kasi nga, yung fear and love o yung fear and presence of God coexist with each other. Ang buhay punong-puno ng takot. Pero, mas dapat puspos tayo ng presensya ng Panginoon. Ganda po ng message na natin napakinggan ngayon. Tayo pong lahat ay tumayo for our closing prayer. So kung ano man yung ating mga takot o kung meron man, ilapit po natin sa Panginoon sa panandalian ng katahimikan. Ano man ito? Takot ba yan sa iyong kalusugan? Takot ba yan sa iyong relasyon sa iyong kapwa, sa pamilya? O mga pangamba dahil may mga immediate concerns kang hinaharap sa buhay, mga pangangailangan, or mga ine-expect na panganib o minsan blessings na gusto mong makamtan sa buhay mo. Ano man ito,
give it to God. Give it all to God. So let's glorify the Lord in a moment of silence. At palakasin natin ang presensya ng Diyos sa ating isip, sa ating puso, as we contemplate upon the message that we just heard a while ago. Gawin nating response sa faith natin na tayo maging conscious sa presence of God in our lives. Provided that we have the scripture, the God has promised us of His presence. Sabi niya, fear not, for I am with you. Panginoon na aming Ama sa Langit, bilang inyong mga anak, Panginoon, bilang iglesia, kami po ay nagpapakababa ng loob at nagpapasalamat, Lord, sa katapatan, Panginoon, ng iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan, hindi kami pababayaan man, Lord God. Kaya naman po tinataas namin, Lord, ang aming sarili sa inyo. Tinataas namin ang bawat isa sa inyo, Lord God, na anuman ang mga kinakaharap na mga pagsubok, suliranin, problema, mga pangangailangan ng bawat isa, ng aking mga kapatid, Lord God, sa mga sandaling ito. Hindi po namin hinihiling, Lord God, na pawiin mo ang mga ito. But instead, gawin mong conscious kami, Lord God, sa presensya ninyo sa aming buhay, especially, Lord, sa mga pangako ninyo sa amin. Sapagkat ang pangako ninyo, Panginoon, na nagbibigay katatagan, nagbibigay kaligtasan, at nagbibigay ng espiritu at kapangyarihan sa aming mga dinadalang problema sa buhay araw-araw. Nawa, Lord God, balutin mo po kami ng inyong kabanalan, ng inyong kapayapaan. At nagkaroon kami ng pananampalataya, Lord God, na walang takot. Dahil kasama namin kayo, Panginoon, bawat segundo, Panginoon, ng aming buhay. Lord, maraming pong salamat sa blessings na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord, sa taon na ito. At sa mga blessings pa, Lord, na tatanggapin namin sa darating pong taon. At ang dalayan ko, Lord God, na pagpalain niyo po ang bawat isa, ang aming pamilya, ang mga lahat ng ginagawa namin, Lord God. May you also bless the works of our hands. At pagpalain mo, Panginoon, ng church na ito, na inyong mga anak, Panginoon, na mas lalo pa kaming tumibay sa aming pananalig sa inyo, Lord God. At gayon mo kaming blessing sa inyong pangalan, blessing, Panginoon, sa iba, at blessing, Panginoon, sa mga nangangailangan ng aming presensya, Lord God. Gawin mong makabuluhan, gawin mong makapangyarihan, gawin mong mapagpala, Panginoon, ng buhay, na patuloy mong ginagawa at ibinibigay sa amin araw-araw para din po sa iba. May the Lord bless you, and may the Lord keep you, may the Lord make His face shine upon you all. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you. The Lord be gracious to you. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you. The Lord be gracious to you. May His love and His grace and His perfect
biyaya, araw-araw pagpapala ang tinatanggap mula sa inyo, O Diyos. Bawat araw may pangako, oras na upang humayo, at sa ngalan nyo'y mabuhay na banal. Araw-araw na biyaya, araw-araw pagpapala ang tinatanggap mula sa inyo, O Diyos. Bawat araw may pangako, oras na upang humayo, at sa ngalan nyo'y mabuhay na banal. Biyaya, pagpapala, pangako, tayo. Biyaya, pagpapala, pangako, tayo. Biyaya, pagpapala, pangako, hahayo. Biyaya, pagpapala, pangako, hahayo. Happy New Year, everyone. Happy New Year.